Pagdilat ng mga mata ni Catherine, muli na naman siyang nasa ibang lugar. Sa mga nagdaang araw, tila ba wala siya sa kanyang sarili. Parang isang kaluluwang ligaw na kung saan-saang lugar napapadpad tuwing nagkakamalay. Ano bang nangyayari sa akin? Parang may mahika sa katawan niya dahil sa bawat pagising niya, palaging iba ang paligid. Iba yung paligid na bumabalot sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa swero na nakakabit sa kanyang braso. Mabilis siyang napaupo at agad na hinugot ang karayom. Hinaplos niya ang noo at napagtanto na bumaba na ang kanyang lagnat. Kailangan ko na umalis. Bulong niya sa sarili. Wala na siyang pera at sigurado na hindi niya kayang bayaran ang anumang bills sa lugar na yon. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama at tinungo ang pinto. Ngunit pagkabukas niya, napakunot ang kanyang noo. Hindi to hospital gaya ng inaakala niya. Ang bumungad sa kanya ay isang marangyang villa. Kumikinang ang mamahaling kristal na chandelier. Ang mga wallpaper ay artistikong obra, mamahaling pinta sa dingding, at isang handmade na carpet na may disenyo ng itim na sisne, simbolo ng karangyaan at kapangyarihan. Napalunok siya. Nasaan ba ako? Sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib, naisipan niyang tumakas na lamang. Tahimik ang buong villa. Walang kahit anong ingay. Para bang siya lamang ang tao roon. Nakakakilabot. Bigla siyang napatigil sa paglalakad. May narinig siyang tunog. Mga kalabog mula sa isang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit, inabot ang doorknob, at maingat itong binuksan. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng asul na polo at itim na pantalon. Nakaupo to malapit sa bintana, may hawak na tasa, at para bang umiinom ng tsaa o kape. Tumama ang liwanag ng araw sa katawan nito, at sa ayos sa tanyo ng lalaki, tila isang Diyos na mga Griego sa mundo ng mga mortal. Hindi napigilan ni Catherine ang humanga. Napakagwapo ng lalaki. Kahit pa gwapo ang kapatid niyang si Benji, iba ang tindig ng lalaking ito. Napatingin siya ng matagal. Bigla namang lumingon ng lalaki na tila nakaramdam ng mga matang nakatitig. Nagising ka na? Sabi niya sa malamig ngunit kalmadong tinig. Doon lang natauhan si Catherine. Si Lia Madea. Siya ang nagligtas sa akin? Gusto ko lang magpasalamat. Nauutal at nanginginig ang boses niya. Maputla pa rin ang muka, halatang hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Pero tila walang epekto kay Liam ang pasasalamat niya. Isa na namang utang yan. Kasama na ang 2 shirt na sinira mo. Lahat-lahat 2 milyon. May naisip ka na bang paraan kung paano mo mababayaran? Parang may sumabog sa dibdib ni Catherine. Kaya pala. Hindi dahil sa malasakit kaya niya ako niligtas, kundi dahil sa utang. Takot lang siguro itong mamatay siya nang hindi nakokolekta ang pagkakautang niya. At ang mas masakit, wala na nga siyang pambayad, dumoble pa ang utang niya. Mas gugustuhin na lang niyang mawala sa kalsada kaysa ang iligtas siya dahil lang sa pera. Sa isip niya, gusto na lang niyang ihampas ang salapi sa mukha ng lalaki. Napansin ni Liam ang lungkot sa mukha ni Kat. Ngunit imbis na matigilan, tila lalo pa siyang natuwa. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko lahat ng utang ko pero hindi agad-agad. Wala naman akong ganong kalaking pera eh. Paliwanag ni Kat. Ibinaba ni Liam ang hawak na tasa at marahang lumapit. Napaatras si Kat sa instinct. Ngunit sa sunod na segundo, naramdaman niyang may tumama sa kanyang likod. Pader na, wala na siyang matatakbuhan pa. Nang kalahating metro na lang ang layo ni Liam, yumukuto at inilapat ang kaliwang kamay sa dingding. Nakalong si Kat sa pagitan ng braso nito at pader. Bumaba ang tinig ni Liam. Mababa at mahinahon. Pero may bigat, parang bagyong paparating. Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Pero paano mo nga babalak bayaran? Bakit hindi na lang katawan mo ipambayad? Hindi! Marinang sagot ni Kat. Malinaw ang takot at galit sa boses niya. Magbabayad ako, pero hindi sa ganung paraan. Nanginginig ang boses niya. Ngunit nagulat siya nang makita na nakangiti lang si Liam. Nagbibiro lang pala. Sino ba naman ako para pagintersan niya? Ang kaharap niya ay si Lia Madea,
Pinuno na isang business empire. Hinahangaan ng libu-libong kababaihan. Pwede niyang makuha ang sinumang babae, maganda, mayaman at sikat. At ako, isang hamak na stylist. Oo, maganda rin naman ako, pero hindi ako katulad ng mga babae sa mundo niya. Tumalikod si Liam at nagsalita. Kung ayaw mong bayaran gamit ang katawan mo at wala kang pera, babayaran mo gamit ang trabaho mo. Mula ngayon, full-time stylist na kita. Ibabawas sa sweldo mo ang mga utang mo. Napatingin si Kat sa likod ng lalaki. Napuno siya ng emosyon. Anong klaseng lalaki to? Hanggang kailan ko babayaran ang utang na to? Paano na lang ang gamot ni Benji? Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Payag na ako. Okay, good. Pwede na ba ako umalis? Pwede, pero ipapahatid kita. Brian, ihanda ang sasakyan. Ihatid si Miss Castañeda. Utos ni Liam sa telepono. Paglabas ni Kat, agad niyang nakita ang isang itim na Rolls Royce sa tapat ng villa. Lumabas ang driver. Matangkad, nakaitim na suit. Sa tingin ni Kat, hindi lang ito basta driver. Baka bodyguard din. Binuksan nito ang pintuan para sa kanya. Walang alinlangan, agad siyang sumakay. Pagbalik sa kanilang bahay, dumiretso siya sa kama at halos 1 linggo siyang hindi bumangon. 1 linggong puro luha, puro alaala ni Nolly, puro sakit. Hindi niya mabilang kung ilang balde ng luha ang tumulo. Niligpit niya ang lahat ng gamit na may kaugnayan kay Nolly. Mga paalala na gusto na muna niyang ilayo sa puso niya. Dahil sa may natira pang pera si Kat, umupa siya ng isang maliit na apartment para doon ilagay lahat ng mga gamit na galing kay Nolly. Kasama na rin ang mga gamit nito na naiwan sa kanya. Maayos na nilagay niya lahat sa box at dinala yon sa apartment. Wala na si Nolly kaya kailangan na rin niyang ibaon sa limot lahat ng alaala ng nobyo. Wala na si Nolly at kasama na rin namatay ang puso niya. Sa ngayon wala na sa kanya kung kanino siya maikasal. Ang mahalaga, patuloy na may papagamot ang kapatid na may sakit. If she sacrifices her marriage, she gets her brother's medical fees. And it was worth it. Matapos maayos ang lahat niyang dapat ayusin, ang mga magulang naman ang hinarap niya. Sinabi niya sa mga ito na payag na siyang magpakasal sa panganay na anak ng mga Adeya, alang-alang sa kapatid. Seeing that Kathy take the initiative to express her willingness to marry into the Adeya family, Berna and Ethan were very satisfied. Dahil doon, naging panatag na ang loob ni Cora. Hindi na sila pupulutin sa kangkungan. Hindi na siya mahihiya sa mga kaibigan niya. Bigla ring nagbago ang pakikitungo niya kay Kat. Pinipilit niya maging mabait rito kahit na labag sa loob. Kailangan niyang gawin yun para hindi siya pagdamutan ni Kathy sa perang makukuha nito sa mga Adeya. 3 months later, Catherine once again carried a bouquet of flowers and sat in front of Nolly's tomb. Nolly, ito na marahil ang huling dalo ko sa'yo. Ikakasal na ako at kailangan na kita kalimutan. Sana patawarin mo ako. Hindi ako magpapakasal dahil sa in love ako sa isang tao. Dahil sa puso ko. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Alam ko maiintindihan mo ako dahil alam mo din naman kung gaano ka-importante sa akin si Benji. Ang lahat ng to ay para lang sa kanya. Alam mo naman yun, di ba? Para gumaling at madugtungan ang buhay niya. Humihikbing sabi ni Kathy. Without Nolly, everything is meaningless. So for now, Kathy really doesn't care if she marries a rich man or not, whether he has the right of inheritance or not, whether he is adopted or not. Ang mahalaga, ang buhay ng kapatid niya, dahil wala na rin naman siyang pakialam sa buhay niya. Kathy awkwardly wiped away the tears on her face and said, Nolly, alam ko magkikita pa tayong muli sa kabilang buhay. Sana kapag nangyari yon, sana hindi mo ako basta na lang iwan ng ganito. Kasi ang sakit eh. Sobrang sakit para sa akin. Nabigla ka na lang nawala sa buhay ko. Pagkatapos sabihin niyon ay nagmadali nang nilisa ni Kathy ang puntod ni Nolly. Tila sasabog na kasi ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Parang gripo rin ang luha niya kung tumulo. Napagtanto tuloy niya sa sarili
Kung deserve ba niya ang sakit na nararamdaman ng mga oras na yun? Kung wala lang siguro si Benji sa buhay niya, baka tumalon na lang siya sa tulay o hindi kaya sa building para matapos na yung paghihirap ng kalooban niya. Ang kapatid na lang talaga ang dahilan kung bakit pinipilit niyang mabuhay pa. After 3 days, the days have come. It's Catherine's wedding day. Pero siya lang yata ang ikakasal na hindi masaya. Wala man lang ni katiting na excitement siyang nararamdaman ng mga araw na yon. Ngunit wala na rin siyang pakialam. The wedding was held in a small church in the suburbs. Only a few unimportant members of the Adea family were present. Even the groom did not appear. Ethan Castañeda saw that the Adea family did not care about the wedding. He immediately left and left Catherine alone in the resting room of the church. Nang malaman ni Cathy na hindi darating ang groom, hindi niya alam kung malulungkot ba siya o matutuwa. Pero mas nangibabaw sa kanyang tuwa dahil walang mahalagang tao sa simbahan. Wala rin ang pamilya na magiging asawa niya. Pabor pa rin sa kanyang araw na yon, kaya pinilit niyang kalmahin ang sarili upang kahit papano nasa maayos ang kondisyon ng utak niya. Bumuntong hininga siya. Maya-maya pa, narinig niyang tumugtog, ngunit hindi siya pamilyar sa kanta na yon. Wearing a white wedding dress, she slowly walked on the aisles and stood in the front of the priest. The few remaining onlookers were in an uproar when they saw Catherine's performance. A man from the Adea family looked at Catherine with great interest and could not help but pinch his chin. "Father, let's start the ceremony immediately. I can finish the wedding alone." The priest had never seen such a wedding scene and did not come back to his senses for a long time. Hearing Catherine's words, he turned to look at the representative of the Adea family. Agad namang tumango ang lalaki. Kahit na nagtataka, sinimulan na ng priest ang ceremony kahit wala pa ang groom. Napapailing na lang siya dahil sa nagagawa talaga lahat kapag may pera. Alam niya kilalang mayaman ang pamilya ng groom, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit matutuloy pa rin ang kasal kahit pa wala ang presensya ng groom. Due to the absence of the groom, many procedures were skipped, including the oaths of the two men. Mabilis na natapos ang ceremony. Pagkatapos ng kasal, dinala si Catherine sa isang magarang villa ng representative ng Adea family. "Congratulations! Ipapaalala ko lang na mula ngayon dito ka natitira. At sa loob ng 1 taon na hindi ka agad mabubuntis, palalayasin ka ng pamilyang Adea. At magbabayad ka rin at ang pamilya mo ng danyos. Yun ang nakalagay sa kasunduan ng pamilya mo at ng pamilya Adea." Hindi na inintindi pa ni Cathy ang iba pang sasabihin ng representative. Kinuha niyang susi at card ng villa mula sa kamay nito at hindi na nag-abala pang magtanong. Alam naman niyang wala rin naman itong pakialam sa kanya. Ano naman kung hindi siya mabubuntis? Kung hindi makipag-cooperate ang kabilang panig, paano nga naman siya mabubuntis sa loob ng 1 taon? Kaya kailangan niya magsipag sa loob ng 1 taon para makaipon siya ng sapat na pera at makahanap ng sponsor para tuloy-tuloy ang gamutan ng kapatid niya. Kung ano man ang pagkakautang na pamilyang umampon sa kanya sa mga Adea, ay wala siyang pakialam. Kung inampon man sila, binihisan at pinakain, lahat naman yung pinagtrabahuhan niya. Hindi naman siya nagbuhay prinsesa sa pamilyang Castañeda. Daig pa nga niya ang katulong ng mga ito eh. "Kung wala ka ng tanong, iwan na kita." "Sandali. Kahit kasal na ako sa anak ng Adea, may kalayaan naman ako magtrabaho, di ba?" "Oo naman." "Salamat." Napapailing na lang ang representative. Nang makapasok na ito ay kinuha niya ang cellphone para tawagan si Liam. "Liam, your wife is interesting." Wika niya nang marinig ang answer tone. Nang mga oras na yun ay busy sa binabasang report si Liam. "Kung gusto mo siya, ibibigay ko na lang siya sa'yo." "Liam, sinasabi ko lang na interesting siya, pero wala akong balak agawin ng asawa mo at wala rin akong balak mag-asawa," sabi ng pinsan ni Liam. Ang alam kasi ng lahat ay ang kuya niya ang kinasal kaya sa villa ng kuya niya pansamantalang titira si Cathy. Tanging ang pinsan lang niyang si Jonathan at ang kuya niya ang may alam ng totoo. "Binigay mo na ba ang susi ng villa? Hayaan mo lang siyang magstay sa villa. Umalis ka na rin dyan. Baka may gagawin ka pang hindi maganda."
Yes, at hindi naman ako ganun kasama gaya ng nasa isip mo ngayon. Alright, I'm busy. I hung up. Sabi ni Liam. Is there any special arrangement today? Yes sir. You have an appointment to have dinner with Miss Abby Estrada from the Estrada Electronics Company tonight. May bigla kasi siyang naisip. Napangiti si Liam. Muli niyang tiningnan ng assistant at sinabi, may papasundo ako sa'yo para magayos sa akin ngayon. Wala ka bang exclusive stylist? Gusto ko yun nagayos sa akin last time. Napapailing na lang ang assistant. 3 months ago, the CEO exclusive stylist had an urgent matter at home. So, he applied for leave. He temporarily recommended a female stylist to take over. This female stylist seemed to have destroyed 2 of the CEO's shirt. Ang pinagtataka niya ay hindi nito sinisante. Kilala niya ang boss niya kapag may empleyado itong nagkamali. Sigurado, tanggal agad. Pero iba ang nangyari sa bagong stylist nito. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa kung bakit. Sinunod na lang niya ang pinag-uutos ng boss niya. Inilibot ni Cathy ang tingin sa loob ng villa nang makapasok siya. 3 palapag ang villa, kaya para sa kanya ay ang laki nun. And this villa was probably the place where she could live for the next year. But it was also good. She was still worried about how to face the man who originally belonged to Mona Castañeda. Now that he did not come out, it saved her the embarrassment. As long as she could endure for a year and save enough money, she would take her brother and flee far away. She did not care if the Castañeda family would go bankrupt at all. Bumuntong hininga siya. Habang inilibot ang tingin sa loob ng villa, namangha siya. Maayos rin at kumpleto sa gamit. She also noticed that the first floor of the villa was a large living room and game room, as well as the kitchen and dining room. Tinungo niya ang hagdan upang tingnan kung ano ang mayroon sa second and third floor. She noticed that on the second floor were the bedroom and study room, and on the third floor were a few guest room and an empty collection room. Although the house was empty, there were still basic configurations. Matapos matingnan ang kabuuan ng villa, saka naman niya tinungo ang master's bedroom para ayusin ang kanyang mga gamit. Inilagay niya sa ibabaw ng kamang maleta. Binuksan, nilabas ang mga gamit saka tinungo ang closet para ilagay ang mga damit. Ngunit napatigil siya nang sa pagbukas niya, tumambad sa kanya na punong-puno ng iba't ibang damit, sapatos at iba't ibang bag ang closet. Kaya lang wala naman siyang balak gamitin ang mga yon, kaya mga damit na lang niyang dala ang kanyang susuotin. Upang sakali man ang umalis siya o paalisin sa villa, wala siyang magiging problema. Baka mamaya kasi pagbayarin pa siya. Habang inaayos sa mga gamit, tumunog ang cellphone ni Kat. Number yon sa pinagtatrabahuhan niya, kaya hindi na nagdalawang isip na sagutin yon. Hello, I'm Stylist Catherine. An unfamiliar male voice came from the other end of the phone. Hello, Miss Castañeda. I'm the Chief Assistant of Adeas Group CEO, Frederic. The CEO ordered me to pick you up immediately to start work. Biglang natigilan si Cathy. Talagang gusto siya gawing full-time stylist ni Liam para lang makabayad siya. She was now his sister-in-law in name. But the Adea family did not treat her as one of their family. Hindi alam ni Liam na asawa siya ng kapatid nito? Napapailing na lang si Cathy sisiping yun. Her wedding was probably the most lucky wedding in history. A wedding where husband and wife did not know each other. Pero hindi bali na. Kailangan niyang makabayad sa utang niya para pwede na siyang magpakalayo-layo rito at sa mga taong umampon sa kanya kasama ang kapatid niya. Miss Castañeda, narinig mo ba ako? Yes. Pwede bang isend mo na lang sa akin ang address para ako na lang pupunta? Pero Miss Castañeda, okay lang. Huwag mo na akong sunduin. Isend mo na lang ang address. Nagsuot na lang siya ng white shirt at blue jeans para komportable siyang makagalaw. In less than half an hour, Catherine has already appeared in front of Liam with a makeup bag. Cathy skillfully opened the cosmetic bag and asked routinely, Sir, do you have any special requirements for the brand? Can I use this? Catherine usually had Chanel, Dior, and other top brands of cosmetics in her bag because she was dealing with upper-class customers.
if the customers were not prepared and did not have any special requirements for the brand. Kathy would choose a brand suitable for the customers from the cosmetics she brought. No. 3 months ago, she seemed to have walked out of the shop, but he liked to see her at a loss. Kathy seriously looked at Liam's skin. It was so good that it made people jealous. He was clearly a man, but it made women jealous. Kathy had done a lot of men's styling. However, none of them were as exquisite as Liam Adea. Bilang stylist, madali niyang madetermine kung natural o dumaan sa isang surgery ang mukha ng isang tao. At masasabi niyang natural ang kinis at ang ayos sa mukha ni Liam. Kathy quickly went into work mode. She lowered her body and approached Liam. She lowered her chest and looked at Liam. Sir, what kind of occasion are you going to participate in? I have a date. Agad namang naintindihan ni Kathy yun, kaya inayos niya ang buhok nito na naaayon sa okasyon. Napangiti naman si Liam nang makitang sarili sa salamin. Bagay sa kanyang hairstyle at lalo siyang gumwapo sa ayos niya ngayon. Ngayon lang siya nasatisfied sa ayos niya. Dati, sa tuwing ayusan siya ng stylist, hindi niya ma-appreciate. Para kasing walang nagbago. Pero ngayon nagustuhan niya ang ayos. Ngayon niya napatunayan na Catherine was an excellent stylist at napahanga siya nito. After Kathy finished, she suddenly noticed that Liam's eyebrows were slightly messy. Pagkatapos niyang mag-isip, ay kinuha niya ang eyebrow knife sa kanyang bag para ayusin ang eyebrow ni Liam. How strange. He actually didn't hate this woman coming closer. Hindi kaya dahil sa may kakaiba siyang nararamdaman sa babae na to, kaya hindi niya magawang magalit? Para kasing may kakaibang mahika ang pulang birthmark nito sa leeg na kay sarap titigan. At mabangong pabango ni Kathy na kay sarap samyuin. Pagangat ng kamay ni Assistant Frederick upang kumatok sa pinto, napatigil siya at napakunot ang noo. Nang itaas niya ang paningin, halos lumuwa ang mata niya sa nakita. Si Kathy halos nakasandal na sa dibdib ni CEO Liam. Ngunit ang higit na ikinabigla niya, ni konting galit wala sa mukha ng kanyang boss. Sa halip tila ba natulala ito sa mga mata ng babae. Napakalapit nila sa isa't isa. Para bang isang iglap lang, maghahalikan na sila. Napanganga si Frederick. Minasaksiyan ba akong eksenang hindi dapat? Alam niyang pag naistorbo si Liam sa ganitong sandali, tiyak na sasabog to. Kaya imbis na tumuloy, dahan-dahan siyang umatras at nagpa siyang maghintay na lamang sa labas. Ayaw niyang maging sanhi ng pagkasira ng mood ni Liam. Kapag nagalit ang boss niya, tsak, lalabas ang sungay nito. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin ni Kathy ang paggupit sa kilay ni Liam. Napahinga siya ng malalim at agad na iniwas ang tingin. Ngunit sa kasamang palad, bumangga ang mga mata niya sa malamig pero misteryosong titig ni Liam. Sir, tapos na po. Hindi nagsalita si Liam, sa halip, muling tumingin sa salamin at pinagmasdan ang bagong linis niyang kilay. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang labi, lalo pang tumingkad ang natural niyang karisma. Sa bawat sulok ng kanyang muka, kapansin-pansin ang kumpiyansa at magandang asal na may halong panganib. Maya-maya, tumingin siya kay Kathy. Sa tingin mo, maayos na ba ako ngayon? Nanigas si Kathy. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang itong nagtanong ng ganon. Kumurap-kurap siya bago ngumiti ng pilit. Opo. Maayos po kayo. Maganda po. Guwapo pala. Ganun ba? So, sino mas guwapo sa amin? Ako o si Nolly? Parang may humugot na hangin mula sa dibdib ni Kathy. Napakunot siya ng noo at kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha. Bakit nabanggit ni Liam si Nolly? Napansin ni Liam ang pagdilim na mukha ni Kathy. Sa di may paliwanag na dahilan, nadama niyang ayaw niyang marinig pa mula rito ang pangalang yun. Hindi siya nagtangkang magtanong. Sa halip, inayos ang kanyang kurbata habang nakatingin sa salamin. Sumama ka sa akin. Ha? Sumama? Sa date? Stylist ba dapat isinasama sa mga date? Bahagyang napaluwag ang pakiramdam niya. Baka special ang kadate niya. Kailangan niya mukhang perpekto.
Miss Castañeda, tayo na. Bungad ni Frederick. Doon lang bumalik sa sarili si Cathy at mabilis na inayos ang gamit bago sumunod. Sa pagbaba nila, bumungad sa kanyang isang silver gray na Pagani. Ibinukas ng bodyguard ang pinto kay Liam at maelegante itong sumakay. Napatingin si Cathy sa paligid. Wala na bang ibang sasakyan? Para ba ako ng taxi? Napansin ni Liam ang pagkatunganga niya. Umangat ang kilay nito na bagong ayos. Ano pang ginagawa mo dyan? Sumakay ka na. Ako po? Kasama niyo sa sasakyan? O ikaw, halika na. Napatawa si Liam. Nag-alangan man, sumunod pa rin si Cathy. Sa buong buhay niya bilang stylist, ngayon lang siya isinama ng kliyente sa date at CEO pa. Tahimik siya sa tabi ni Liam habang nagmamaneho to. Hindi napigilan ng sariling mapatingin sa lalaki. Ano kayang iniisip nito? Ang mga taong imimit natin tonight, si Miss Abby Estrada at Alex Thomas from Estrada Electronics. Gamitin mo ang utak mo mamaya. Gawin mong ipag-utos ko. Opo. Kahit pa hindi niya lubos na naintindihan ang ibig nitong sabihin. Ilang minuto pa narating na nila ang hotel. Bumaba si Liam at ibinigay ang susi sa bodyguard. Si Cathy, na natili sa loob, alangan pa rin. Ano pang hinihintay mo? Bumaba ka na. Hindi ka pa kumakain, di ba? Narinig ko ang tiyan mo kanina. Namula ang mukha ni Cathy. Totoo, wala pang laman ang kanyang sikmura buhat kaninang umaga. Let's go. Nagalinlangan si Cathy kung dadalhin ba niya ang makeup bag. Pero sa huli, nag-decide siyang iwan ito sa sasakyan. Babalikan na lang niya. Sa pintuan ng hotel, sinalubong sila ng manager. CEO Liam, hinihintay na po kayo ni Miss Estrada. Tahimik na sumunod si Cathy. Walang choice. Trabaho ito. Pagbukas ng pintuan, bumungad sa kanyang isang babae sa Chanel suit. Nagbabasa ng fashion magazine. Napatingin nito sa kanila at nang makita siya sa likod ni Liam, agad nagbago ang ngiti nito. Miss Estrada, pasensya na at na-late kami. CEO Liam, kakadating ko lang din. At ito ay? Si Catherine, ang aking private stylist. Nanlaki ang mga mata ni Kat. Napansin niyang tila may sinadyang pagputol si Liam bago tapusin ang introduction. Si Abby, bahagyang napakunot ang noo. Stylist lang? Kailangan pa bang isama para guluhin ang meeting natin? May paparating na event, mas kampante akong kasama siya. Kung ganon, pumasok na kayo. Tahimik si Cathy. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pero... Miss, upo ka na, sabi ni Abby, halatang pilit ang paanyaya. Wala nang nagawa si Cathy kundi umupo, malayo kay Liam. Ngunit agad siyang pinandilatan ng lalaki. Dito ka, sa tabi ko. Nataranta si Cathy, tumingin siya kay Abby para humingi ng permiso. Ramdam niyang tensyon. Miss, bakit ang layo mo? Dito ka na. Kaya umupo si Cathy sa tabi ni Liam. May distansya pa rin. Doon lang bahagyang naibsa ng tensyon kay Abby. Nang makaupo na si Cathy, itinaas ni Liam ang kamay sa niyales na maaari nang iserve ang pagkain. Ngunit si Cathy nawala ng gana. Sa tensyon, hindi na niya maalala ang gutom. Ilang sandali pa tumayo si Liam. Nakahinga ng maluwag si Cathy. May pagkakataon na siya. Miss Abby, pakiusap po, huwag po kayo magalit sa akin ha. Stylist lang po ako. Wala po akong ibang ugnayan kay CEO Liam. At isa pa, may asawa na po ako. Natigilan si Abby. Ngunit nang marinig ang huling linya, may asawa na po ako, bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. Ngumiti si Abby. Okay, wala naman ako sinabing masama. Huwag ka mag-alala. Hindi kita haharangan sa trabaho mo. Napasara ng mata si Cathy. Sa wakas, ligtas siya for now.